And ito yung pinakamaganda dito guys, no? Swerte kayo sa buhay, swerte kayo sa pamilya, swerte kayo sa pagmamahal, swerte kayo sa support system. Kaya yung iba sa inyo, talagang kinakaya nyo, no? Yung mga obligasyon nyo, yung mga pagdadala nyo sa buhay, kasi swerte kayo na parang, yes, may sumasandal sa'yo, pero may pinaghuhugutan ka ng lakas at inspirasyon, which is your family, mga kapiksi. So swerte kayo dyan sa antas na yan guys, okay? So i-main nyo na tong swerte sa pamilya, swerte sa pagmamahal, swerte sa pag-ibig. Yan yung hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie tayo. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong July to August para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So yung ating full moon guys ngayong July ay sa July 29, and then yung next na full moon naman natin ay sa August 28 mga kapiksi. So ang video na to, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay back moon mga kapiksi. So ito yung ating moon message guys, a time for healing, okay? So ito yung time para mag-heal tayo, mag-focus tayo sa ating healing, sa ating paggaling, sa lahat ng aspeto yan guys, sa buhay natin, sa love life natin, mental healing, emotional healing, physical healing, even spiritual healing. Mga kapiksi, dapat pinagtutuunan natin ng pansin, ng panahon. And yung healing naman guys, iba-iba ng timeline yan, depende sa lalim ng sugat na na-acquire natin. Syempre pag mas malaki yung sugat, mas malalim yung sugat, mas matagal yung healing. Pero kapag mas magaan or mas maliit lang yung sugat, mas mabilis yung healing, mga kapiksi. Ang importante is you focus on your healing guys, and you focus on yourself, okay? So when one is healed, all are healed. Kapag nag-heal ka na guys, ibig sabihin mas magiging maayos yung takbo ng iyong pamumuhay. So, it's time to let go of the past. Tapos na yon guys, no? Lahat ng nangyari, ng nakaraan, it's already over. Tapos na yon. Kailangan mo nang i-let go. Kailangan magkaroon ng detachment, mga kapiksi, para hindi ka na masaktan ng paulit-ulit. Kasi the more na inaalala mo pa yung mga negative stories of your past, paulit-ulit ka lang masasaktan, which does not make sense kasi nga, tapos na. So, you have to help yourself, mga kapiksi, okay? You are about to turn the corner. You need more time to heal. So, again, no, hindi yan minamadali, mga kapiksi. It takes time, depende sa lalim ng sugat nyo. Ang importante is mag-focus kayo sa sarili nyo, guys, okay? And think about how the situation would look if everyone were healed. So imagine niyo na okay na kayo, 'di ba? Anong mararamdaman nyo, anong mafe-feel nyo. So magaan sa pakiramdam, mga kapiksi. So dun kayo mag-focus guys, okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. So shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Ito pala ay sa love. Tingnan naman natin yung nakaka-influence sa love situation nyo. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo, mga kapiksi. So, long distance, for some of you, pwedeng LDR kayo ng person nyo, mga kapiksi. Pwede rin ibang lahi, no? Minsan, pag LDR, ibang lahi, yung mga AFAM na tinatawag nila, or yung mga nakikilala sa mga dating apps, diba? Kasi uso na rin yon sa panahon ngayon, mga kapiksi, okay? So yeah, and another message for you, Gemini. Fair male, guys, no? Ito ay mala ding dong dantes sa panahon namin. Sorry sa mga Gen Z, hindi ko nakilala yung mga artist na nowadays, guys. But fair male, tisuyin, ganyan, or pwede rin ibang lahi, sabi ko nga, guys, no? Pwedeng he,
she, yung relationship nyo, or pwedeng he din. It's either ikaw or siya, eto, or mga malaupa na mga jowa, guys. Okay? Alright. Malaupa o kaya malagege. Pag mga Korean, mga upa. Pagka mga Chinese, gege, di ba? Alright. And another one, Gemini, true love. Okay, so for some of you, yeah, this is true love, GL, greatest love. Guys, ibig sabihin totoo yung nararamdaman nyo sa isa't isa ng person nyo, Gemini. Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Gemini, guys. Habang sineshuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng mga courses, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga available courses natin dito sa ating channel. Sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yung, guys, no, super liit na bote nito, guys, pero super effective, super powerful. Ang dami nang sumakses dito, guys. At saka ito, so ito yung ating WhatsApp number, mga kapixie. I-chat nyo lang ako dyan, Gemini. So, Gemini kaya represent ng King of Wands. Dito sa deck na to, ang fire signs ay represent ng one suit. So, this is both positive and negative. Ang nakikita natin na negative dito, guys, is for some of you, mabigat yung may mga burdens kayo na dinadala. Ito yung responsibilities, guys, bilang adults, no? Syempre, pag adults na tayo, lalo na kung parents na kayo or may mga dependents kayo, normal lang na marami tayong obligasyon sa buhay, mga kapigsi, and for some of you, parang nagpapatong-patong yung mga obligation or responsibilities nyo, especially kung breadwinner kayo, medyo mabigat sa inyo. Pero hindi ko nararamdaman na nega ang epekto nito sa inyo, kasi for some of you, kahit na marami kayong burdens, you love doing it. Ibig sabihin, magaan siya sa loob nyo kasi mahal nyo yung mga taong, yung pamilya nyo, mahal nyo yung pagtulong sa pamilya nyo, mga kapiksi. And gagawin nyo ang lahat as much as you can. Parang feeling ko nga walang iwanan, no? Minsan may mga breadwinner na kahit kasal na sila, hindi pa rin nila kinakalimutan yung mga obligasyon nila sa parents nila, sa mga kapatid nila. Parang way of giving back. And I think that's fine as long as syempre kailangan meron ding coordination sa inyong immediate family, sa wife nyo or sa husband nyo, diba? Para walang gulo, guys, okay? Alright, and sa love naman, ito yung divine match, mga kapigsi. Kaya nga sabi natin, true love, no? For some of you, talagang true love connection meron kayo ng person mo. For some of you, pwedeng yung person mo yung divine match mo, guys. And yeah, so, or kung kayo ay mga single, mga kapiksi, maaari mong makilala yung iyong divine match ngayong season, yung person na pinagdadasal mo, yung relasyon na hinihiling mo. So, yeah, ito naman ay talagang, kahit na LDR pa, yung iba talagang LDR, guys, no? Kagaya nga nung sabi natin kanina. Pero kahit na LDR kayo, mga kapiksi, yung connection nyo, yung communication connection, matibay pa rin, guys, okay? So, walang LDR sa inyo pag mahal-mahal, okay? Alright. And ito yung pinakamaganda dito, guys, no? Swerte kayo sa buhay, swerte kayo sa pamilya, swerte kayo sa pagmamahal, swerte kayo sa support system. Kaya yung iba sa inyo, talagang kinakaya nyo, no? Yung mga
obligasyon nyo, yung mga pagdadala nyo sa buhay, kasi swerte kayo na parang, yes, may sumasandal sa'yo, pero may pinaghuhugutan ka ng lakas at inspirasyon, which is your family, mga kapiksi. So, swerte kayo dyan sa antas na yan, guys. Okay? So, i-mind nyo na tong swerte sa pamilya, swerte sa pagmamahal, swerte sa pag-ibig. Yan yung swerte na nakikita natin sa inyo. More on swerte sa abundance of love and happiness para sa inyo, guys. Okay? Alright. And for some of you, maaaring may mga bagong chapter din kayo nasisimulan sa buhay nyo, mga kapiksi. Pwedeng mga bagong trabaho or mga bagong proyekto, no? Pero bagong adventure, guys. So, yeah. What else? Tingnan pa natin, mga kapiksi. Ito, guys, may malalaman kayong sikreto. May mabubunyag na sikreto sa inyo, mga kapiksi, no? Parang may malalaman kayong secret or something, information na medyo magpapasakit or magdudulot ng konting sakit sa inyo, kasi parang hindi nyo inakala na ganun, no? This will be, parang manggagaling ito dun sa mga tao na akala mo mapagkakatiwalaan mo, but hindi pala sila ganun. Something like that, no? Parang may mahahayag na totoo. And it will definitely break your heart, guys. Okay? Pero mas para sa akin, mas mabuti na yung malaman mo yung totoo. At least alam mo na kung ano yung totoong intention ng person na yun, kung mabuti ba siya talaga sa'yo or nagpapanggap lang siya sa'yo, diba? And don't be afraid to lose those people. Huwag kayong matakot na mawala yung mga taong ganon sa inyo na hindi naman totoong nagmamahal, hindi naman totoong nagki-care, no? Nandyan lang para gamitin kayo or something, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot na mawala sila sa buhay nyo, guys. Okay? Alright. And this is good karma for some of you, guys, no? So, sabi ko nga kanina, swerte kayo sa mga taong sumusuporta sa inyo, and swerte rin kayo dahil may mga good karma din kayo, mga kapiksi. Ito namang good karma ay dahil sa mga good intentions nyo rin sa buhay, guys. Okay? So, yeah, comment down below if naka-resonate kayo lahat ng mga magaganda, guys. I-mind nyo na sa comment section, and comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.